Kamusta na po mga kabayan? Medyo matagal-tagal din po tayo hindi nagkita, ano po? Nitong mga nakarang araw, kinamusta ko po ang ilan nating mga kabayan sa gitna po ng mga paghamon na kinakaharap po ngayon ng Canada. Alam po naman natin na nagpataw po ang Pangulong Donald Trump ng Amerika ng karagdagang tarif o buwis sa mga produkto na nanggagaling po dito sa Canada patungo ng Amerika. At siyempre, apektado po ang ekonomiya ng Canada, apektado ang mga presyo, at apektado ang lahat, maging ang ating mga kabayan dito. Bago po yun, naghigpit po ang Canada sa kanilang mga immigration rules, lalong-lalo na sa mga estudyante at sa mga baguhan pa lamang na naninirahan dito. Napakatindi pong paghamon ang dinadaanan po nila ngayon. Pero magugulat po kayo sa positibo nilang pagtingin pa rin sa mga paghamong ito. Isang taon nang nandito si Emmanuel Salamat. Engineer siya sa Pilipinas at nagtatrabaho sa sarili nilang construction company. Siyempre, boss siya sa kanilang kumpanya. Pero nagpasya sila ng kanyang asawa na iwanan nito at subukan ng kapalaran dito sa Canada. At that time, hindi kami naging okay ng father ko. Parang nagkaroon kami ng misunderstanding tungkol din sa trabaho. So, umiwalay ako sa kanya ng bahay. So, parang hindi kami nag-usap mga almost 2 years. So, doon yung parang nagkaroon ng sa akin, nag-push sa akin, sige, try ko yung ibang bansa. Baka doon ako. Siguro, it's about time na parang ako naman talaga mag-decide para sa sarili ko. Nagsimula bilang tagalagay ng potato chips sa pakete. Minsan inautusan pang magtapo ng basura. One time, na pinagtapon ako ng basura, nung bigat ng basura siya, papunta sa waste area dito. Bakit ganito? Ang ganda na ng trabaho sa Pilipinas. Engineer pa ako doon. Pagdating dito, inutusan lang parang mga yak-yak ako noon that time. Sabi ko, tama bang pinasok ko? mga first 3 months, 5 months na kami mag-asawa. Isip namin, bakit ganito? Sabi mo maganda dito sa Canada. Sabi mo maganda, lahat ng pagpamasok tayo dito, lahat ng gusto natin, mabibili natin. Lahat ng mga magandang buhay nandito. Pero ngayon, nagsimula talaga kami as in zero talaga. Talagang lahat ng hirap siguro nadanas namin. Kailan na rin yung culture dito sa Canada. Talagang trabaho pa rin kami. Trabaho, uwi, bahay, trabaho. Minsan, hindi din kami nagkikita ng asawa ko Kasi minsan, pumapasok ako ng hapon siya, pumapasok ng umaga kasi nag-school siya. Magkikita na lang kami siguro minsan pag weekend, pag off ko. Minsan pag off ko naman, siya naman may pasok. So luckily nga may trabaho siya ngayon. Pero siya, nahirapan din maghanap ng trabaho sa umpisa. Mahirap na mga maghanap ng trabaho. Compare daw dati, talagang sila yung ibang company pa yung maghihikayat siya na, sige, pasok ka dito. Ngayon, kahit mag-apply ka sa mga mismong community nyo, medyo mahirap. Yun nga, sa community namin, marami siyang mga fast food chain. Nag-apply ang asawa ko. Okay naman yung mga resume niya. Pero mahirap. Hindi ko alam. Na-promote bilang machine operator na kahit paano'y may kaugnayan sa kanyang pagiging engineer. International student naman ang kanyang asawa. Pero dahil sa paghigpit sa immigration rules, hindi pa rin sigurado si Emmanuel at ang kanyang asawa kung makakalusot sila at makakakuha ng permanent residency o uuwi na lamang ng Pilipinas. Ano palagay mo? Kaya pa? Kaya pa naman, sir. Hanggat nandito tayo, laban pa din tayo. So, sabi ko sa wife ko, kung talagang gusto natin, kakayanin natin kung ano man yun nandito. Maging pray lang kay God. So, na tayong mawalan ng pag-asa. Nandito na tayo, huwag natin itong bitawan, nandito na sa Canada. Si Beverly, 10 taon na dito, dating nurse sa Pilipinas, pero nanilbihan bilang caregiver sa kanyang kamag-anak dito sa Canada. Hindi sinwelduhan at tinuring na slave. Parang araw-araw, parang in-expect ko na lang po, expect the worst. Kasi I don't know, minsan napapagalitan, minsan sasabihan kang stupid, minsan joke lang,
tawag sa akin ng employer ko slave. Tapos sasabihin ng inaalagaan ko, oh, let's go to ganitong house, they have a slave. Slave? Slave. Slave. talaga? Opo. So, yun, sinasakyan ko na lang po. Pero deep inside, sobrang sakit. Pero mas nanaig kay Beverly ang kanyang pangarap na maging nurse sa Canada. Nang makawala sa kanyang amo, pinilit na mag-aral para mabuo ang requirements para maging nurse. Pero niloko naman ng kapwa Pinoy. So, may mag-o-offer na ganito, I will help you renew your license provided na you will work for me to do this. So, kami naman, desperate, magka-renew last September. So, sabi namin, okay, siya naman nag-offer. So, and we need hours. So, tinake namin yung opportunity. Kailangan nila ng mga policies. So, kami po yung gumawa. Yun. So, after we do everything, kahit sa mga trainings, ako na din po gumagawa ng mga certificates. Tapos, ayun. license to? License po to. Tapos, ayun, one time, nagko-communicate kami, hindi na kami nire-reply. Ayon kay Geraldine na immigration consultant, marami talaga mga Pinoy na profesional sa Pilipinas ang sumasabak sa kapalaran para maging permanent resident dito sa Canada. So marami tayong na-interview na kababayan natin, nagbenta ng bahay, nagbenta ng lupa, lahat ng ari-arian para maka-stay dito sa Canada. Diba? So marami po tayong nakikilala or kilala ng mga doktor, mga engineers, na nakapagtapos po ng masteral, nakapagtapos ng PhD back in their home country, pero pagdating po dito, nagtatrabaho po dun sa mga tinatawag natin na survival jobs. Pero hindi naman po masama yun. Kasi sabi ko nga, dapat pagpunta pa lang ng Canada, i-condition na yung isip. No? Mentally, emotionally, dapat po open tayo sa mga ganong circumstances. That is normal sa nagsisimula sa Canada. But don't forget kung ano po yung target job nyo. Lagi kong sinasabi, don't settle for less. Meron mga napipilitan po eh. O meron nang alam kayong kaso na napilitan mo eh. Opo, marami. Marami po talaga. Bakit? I mean, nag-expire yung mga work permits nila nang hindi pwedeng, paano, anong nangyari? Opo. So, unahin po natin yun nga. So, sa visitor, ganun nga po yung case. Hindi po sila makakuha basta ng employer. So, kailangan nila umuwi. And then, sa mga temporary foreign workers naman, kahit pa po for renewal lang yung kanilang work permit, kailangan po nila ng support ng LMIA or Labor Market Impact Assessment. And marami rin po tayong mga employer, as much as they want to extend yung work permit ng employee nila, unfortunately, their hands are tied up dahil hindi sila makapag-apply ng LMIA. So we are educating employers then on how they can beat or we can beat yung mga odds na ganon. And marami pong hopeful na sana nga makapag-apply. May mensahe naman sina Beverly at Emmanuel sa mga kapwa Pinoy na halos bumibigay na sa mga paghamon dito sa Canada. Konting tiyaga, kung talagang gusto nyo rin para kagaya ko, gusto kong kumawala sa comfort zone ko, gusto kong ma-experience ko ano yung nandito. Ito, na-experience na namin. Mahirap, pero tingin naman, kaya naman. Kung talagang magpupursige ka, kung talagang yung pangarap mo is talagang gusto mong makuha. Why not? Hindi naman daw talaga. May mga challenges na talagang kakaharapin ka. So, hindi naman mawawala yan. Dahil Pilipino tayo, palaban tayo. Kaya natin to. Ang dami kasing ano din dito, struggle dito, sir. Emotionally, physically, mentally. Iti-test ka. So, doon na po ako na-prepare. Maraming struggle. Kaya, wala namang exempted sa struggle. And I know,
Hindi naman ako doon ilalagay ng Panginoon kung hindi ko kaya. So, kakayanin at kakayanin. So, ayun po, kahit hanggang ngayon, kahit naging ganun yung experience ko sa employer ko, thankful pa din ako. I humbly thank her and the family. So, wala naman po akong sama ng loob sa kanila. Tapos sa mga andito na nakakaranas ng struggle, keep going. Andito na kayo. One day, it will all make sense. Alam niyo po, dito sa Canada, napaka-importante ng trabaho. Napakataas ng expectation sa iyo ng iyong boss, ng iyong employer, kaya todo kayod ka. Pero pag may trabaho ka, magkakaroon ng pagkakataon na magkakaroon ka ng sariling bahay, kahit simple lamang, huwag ka lamang marangya, sariling kotse, libreng edukasyon, dekalidad na edukasyon para sa iyong mga anak. At higit sa lahat, maganda yung healthcare system. Pag nagkasakit ka, wala kang gastos. Mataas nga lang ang buwis. Pero, nakikita mo naman kung saan napupunta yung iyong pinaghirapan na binabayad na buwis. Sana all, yan po ang hinahanap na Canadian dream ng ating mga kabayan dito. Ako po si Andrew Maga Diaz. Hanggang sa muli.